dito, ngayon meron na dapat ipasok, 200 pesos. Tapos, yung 100 isi savings. Then, yung 100 naman, gagawing transaction, either load or grocery. Di tulad dati, na free talaga siya or kahit walang ipasok, okay lang, makuha na. Ngayon, need na minimum ng 200 kasi masasabi ko dito, hindi siya malulugi. Actually, ang ganda pa nga ng services kasi all free yung services. Imagine mo, bakit ginawang 200 pesos? Kasi may mga time na hindi gumagana si savings account kapag magta-transact ka na, gagamitin mo si savings, mag-open ka ng savings. And then number 2, bakit 100 pesos itatry mo pang grocery? Kahit 50 lang naman yon, and then cash mo na ibibigay yung sobra sa mag-grocery mo. Ang tanong doon, sino ba makikinabang ng grocery? Si GoTime ba? Eh di ba ikaw din naman po? Then, pangalawa, yung savings ba na 100 kay GoTime mapupunta? Hindi naman kay GoTime mapupunta yon. Sa'yo din naman yon, savings mo din. And then, maganda nun, syempre, alam naman natin, once na bumibili ka kahit saan, lalo na mga partner ni GoTime, is pag tinap mo lang yung card mo, di ba, iipon yung points into cash. So, sino pa nakikinabang? Di ba, tayo din naman. So, ikaw, naka-GoTime ka na ba? Hope it helps. God bless.